ngayong Sabado, pangatlong araw ng buwan ng Hulyo, taong 2021. Ang inyong pakinggan ay yung palagi nating paalala. Face shield, face mask. Magsuot po kayo niyan. At pag kayo po ay nasa labas na, huwag niyong kalilimutan, no? Observe 2 meter or 6 feet distance. Kayo din ay palaging maghugas ng inyong mga kamay with soap and water. Magdala kayo ng para hindi na kayo maghugas. Alcohol, sanitizer. That's the best. And don't forget, palakasin nyo mga katawan nyo. Huh? Now, gusto nyo bang puro katotohanan lang ang naririnig nyo sa inyong mga sinisweldohan? Aba, makinig po kayo sa mga salitang nanggagaling sa bibig ni Presidente. O kaya naman, dyan sa istasyon ng PTB4, sa istasyon ng RTVM, sa Radyo ng Bayan, kasi yan ho talaga ang panggagalingan ng katotohanan. Wala hong bola dyan. Walang kasinungalingan dyan. Walang agenda para kayo bulahin. Alam niyo, sabi ni Presidente, ngayon na matatapos na ang kanyang termino, talagang siya ho committed 100%. Hanggang 1,000% na ang kanyang pamahalaan, ang kanyang administrasyon, 10 ng lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno at binabayaran. Maliban siguro yung mga binabayaran na nandiyan sa Kongreso na oposisyon at mga ilang mga miyembro ng kaliwa at mga oposisyon dyan sa Kamara. Itong mga taong binabanggit natin sa inyo, Presidente, workers of government, sila po ay binabayaran nyo, mga kababayan, para maghatid sa inyo ng katotohanan, hindi para magsinungaling. Wala hong agenda ang gobyerno, maliban sa speak the truth, tell the truth, and share with you the truth. O yan, hindi ba kaya ang programa ho natin? Ano bang slogan ng programa natin? Truth versus fake news. Yung katotohanan laban sa peking balita. Enlightenment versus disinformation. Kaliwanagan laban sa disinformasyon, mga maling informasyon. Kaya sabi ni Presidente, kung gusto ninyo ang totoo, makinig lang kayo dito sa amin. Yan ang sinabi niya noong Lunes at paulit-ulit niyang sinasabi niya, basta meron siyang pagkakataon. Sabi niya, ngayon, kung gusto ninyo na makinig sa mga bola nila, at idadagdag ko pa mga kasinungalingan nila. As you know, o kaya, sabi ni Presidente, yung self-aggrandizement nila, yung pagpuri sa mga sarili nila, yung advertisement ng kanilang mga talento, yung bubuhat sila ng mga sariling bangko. At least tayo, binubuhat lang natin isang sakong bigas. Hindi yung sarili nating bangko. Sabi ni Presidente, makinig kayo dyan sa oposisyon kung gusto nyo ng bola. Gusto nyo puro paghanga sa mga sarili nila. Kung gusto nyo makinig sa mga sausaw nila sa lahat ng issue. Kung gusto nyo makinig sa paninira, kung gusto ninyong mali ang ibinabalita sa inyo, makinig po kayo sa oposisyon, sabi ni Presidente. Maaaliw siguro kayo sa mga sinasabi nila.
Pero, kung gusto niya naman ng katotohanan, totoo lang ang pinag-uusapan. At kayo naman binabayaran niyo kami para sabihin ng totoo. Dito po kayo makinig sa gobyerno. Sapagkat yan ang trabaho namin. Alam niyo ito mga payag ni Presidente. Binigay niya po ito. Matapos ang ating pamahalaan, pinalalakas, pinalalawak, pinagsisikapan, nasirain ang impact o ang dating nitong pandemya sa buhay natin at sa mga negosyo natin at sa ating pangkalakalan. Kasama na yung pagsulong natin sa ating pagpababakuna ng lahat ng ating mga kababayan hanggang marating natin yung herd immunity. Alam niyo naman, ang ating pamahalaan ay palaging siya ang tinatarget nito mga oposisyon. Wala nang ginawa, kundi pulaan tayo. Siraan. Wala tayong ginawa na tama sa kanila. Sila palagi ang tama. Sila ang bida. Wala naman sila sa ground. Andun lang sila sa kanilang mga bahay. Naka-air condition. Pag ini-interview, naka-smile. Tuwan-tuwa sila. Ini-interview sila sa mga telebisyon. At bumabanat sa gobyerno. Ang lalakas din ang nga po, gano'n po. Kaya sabi ni Presidente, he was addressing the nation. Ako po ay humaharap sa inyo, sabi niya, upang ibigay sa inyo ang tunay na kalakaran dito sa ating bansa sa lahat ng aspeto. Magito man ay ekonomiya, kalusugan, kaayusan ng publiko, at kaligtasan ng publiko. Tandaan po ninyo, sabi niya, kayo ang nagbabayad sa aming sweldo. Kayo ang nagpapasweldo sa amin. Ang bayaran ninyong ganito, bayad kayo, then we promise to work for you. At wala sa aming trabaho na magsinungaling. Kung ano yung naririnig nyo sa mga nagsasalita dito sa pamahalaan, yun po ang katotohanan. At yun ang kalakaran ng ating bansa ngayon. Kaya, lagi lang po kayong makikinig. Matuto po kayo na suriin yung mga payag na nanggagaling nito sa mga pinagsasahuran nyo o sinasahuran ninyo. At suriin nyo naman yung mga kasinungalingan doon sa kabila. At makikita nyo ang ebidensya. Kitang-kita. Tanga muna. Yun ang marami nagtatanong sa atin Yung kaibigan natin si Melo, Sal, yung bang estate tax extended? Ito na ang kasagutan. Pinirmahan na po ni Presidente Duterte yung paglalawig, pag-i-extend, pagpapahaba ng period o kung baga yung panahon ng inyong pagbabayad ng inyong estate tax. Yung amnesty para hindi kayo malagay sa alanganin, magbayad ng mga penalty. May 2 taon pa po kayo hanggang sa 2023. Sapagkat yung Republic Act 11569 na inamyendahan naman yung Republic Act 11213 or the Estate Amnesty Act, pinalawig po, pinahaba yung validity ng Estate Tax Amnesty Program. Pinirmahan niya po ito yung unang Republic Act 11213 noong Valentine's Day, noong nakaraang 2 taon. Kung saan nagbibigay po sa mga taxpayer, yung mga nagbabayad ng buwis, yung isang oportunidad, pagkakataon, na ayusin nila yung kanilang mga obligasyon sa pagbabayad ng buwis sa gobyerno. Sa pamamagitan nga nitong Estate Amnesty Program, na nagbibigay naman ng reasonableng
tax relief sa mga states with outstanding estate tax liabilities. Sinasabi po ng Section 6 RA 11213 na yung mga administrador ng estate, yung mga tagapagmana, yung mga makikinabang sa estate, meron kayong 2 taon o hanggang June 15, 2021 to avail of the estate tax amnesty. Ito ngayon ang inamyendahan at may bago pong deadline, in-extend ng 2 taon, June 14, 2023, ang inyong huling araw ng pagbayad ng inyong estate tax. At yung pong mga mag-a-avail o gagamit nitong amnesty program na ito, hindi ho kayo maididemanda. Magkakaroon kayo ng immunity sa pagbayad ng inyong mga estate taxes, kaso sibil, kaso kriminal, kaso administratibo, at mga penalties pa. Itong estate amnesty tax covers the estate of decedents who died on or before December 31, 2017, with or without assessment duly issued, whose estates taxes have remained unpaid or have accrued as of December 31, 2017. O nga pala, pinag-uusapan o yung mga namatay. Katatanggap lang mo natin ng text kahapon. Tingnan mo nga yung full name ni Justice Abisamis ng Court of Appeals. Ito si Court of Appeals Justice dati Abisamis ng Court of Appeals. Ito yung ama ng kaibigan nating mayor ng dating mayor ng Peñaranda, Nueva Ecija, na si attorney, dating assistant state prosecutor ng Department of Justice sa panahon pa ni Erap, at ang kapatid niyang si attorney Edmond Abisamis, at ang kanilang mga kabiyak na si Josie at si Janet, at meron pa siyang isang kapatid, hindi natin matanda ng pangalan. Tayo po'y nakikiramay sa pamilya ng nasirang Justice Abisamis ng Court of Appeals na sumakabilang buhay po kahapon ng hapon dyan po sa Cardinal Santos. Ang kanya pong buong pangalan ay si Justice Bernardo P. Abisamis Sr. Kung hindi tayo nagkakamali, ang kwento sa atin, mukhang kasabay po ito nung ama ng Executive Secretary natin si Salvador Medialdea, na si Justice Court of Appeals din, Medialdea. Parang sila'y magkasama. Classmates sila sa Court of Appeals. So nakikiramay po tayo. Kung hindi tayo nagkakamali, 94 years old ang nasirang Justice Bernardo Abisamis. So, ang ating pong pakikiramay sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga nagmamahal sa kanila. At tayo po'y nananalangin sa kanyang matagalang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. At sana ang liwanag ay palaging nakatuon sa kanya. Puntahan na po natin naman itong na ibahagi na natin sa inyo ito Bakuna Nights. Hindi, iba pala na ibahagi natin. Nabahagi natin yung bakuna sa
Sa Dalampasigan ba yun? Yung sa Davao. Ito naman, dun sa kaibigan natin si Yusek Lisa Dino. Iba naman. Ito naman Bakuna Nights for 1,500 film and AV workers. Ano ba ito? Ito po ay sinusulong ng Film Development Council of the Philippines in partnership, pag-uugnayan kay Mayor Joy Belmonte naman ng Quezon City Government. At ang programa nila ay QC Protect Todo Program. Sabi po ni Mayor Joy Belmonte, ito isa sa pinakamasipag na mayor. Bilib ako dito. Meron nyo naka 40,000 silang bakuna. Samantalang yung iba, 10,000 lang a day. Sa kanya, naka 40,000 vaccines, jobs a day na siya. Sabi po ni Mayor Joy Belmonte, sa ating mga manggagawa, because of you, Quezon City is the city of stars dahil sa inyo, sabi niya. Ang syudad ng Quezon ay naging syudad ng mga bituin. Ibig sabihin, mga nasa showbiz. And I do intend to make sure to take care of all the individuals who contribute to making Quezon City the great city that it is. Sisiguraduhin niya raw po na aalagaan niya lahat ng mga mamamayan dyan sa Quezon City na nagbigay kontribusyon upang gawing dakilang syudad ang Quezon City. At siyempre, sabi niya, sabi ni Mayor Joy Belmonte, nangunguna ang ating mga manggagawa mula sa larangan ng sine, film at television industry. Kinikilala niya rin po yung perseverance o yung pagkasipag, walang pagod ng mga manggagawa ng film and AV work, ng mga AV workers, lalong-lalo na po yung daily wage earners. Ibig sabihin, kung wala kang shooting, wala kang matatanggap sahod na ang kanilang livelihood, kanyang paghahanap buhay, talagang malaking naapektuhan naman itong mga pagbabawal. Kasi kung bawal ang kumpulan, di bawal ang mag-shooting. So wala kang trabaho. At sa ngayon po sa Film Development Council of the Philippines Chairperson and Chief Executive Officer na si Liza Dino, nakabiyak naman ng ating kaibigan ding si Ay Sigera. Pinaaabot niya po ang kanyang taus-pusong pasasalamat at pagkilala ng utang na loob kay Mayor Joy Belmonte dahil ito ang una na nagbigay ng tulong para mabakunahan yung pong mga manggagawa na nasa larangan ng sining at pelikula. At sabi po ni Yusek Lisa Dino, dahil daw dito sa programa ng bakunahan ng FDCP at Quezon City na inisyatibo para dito sa A4 Priority Group Workers, kasama sila doon. Yun daw pong FDCP, merong pangkasalukuyang pakikipagpartner sa iba't ibang lokal na government units. Yun daw pong FDCP's National Registry for Audiovisual Workers, merong mahigit sa 5,000 manggagawa at halos 1,500 ay nandyan sa Quezon City bilang mga manggagawa o at the same time naninirahan sila ron. At yung pong mga manggagawa na babakunahan sa panahon nitong programang Quezon City Bakuna Nights,
kukontakin po ito ng FDCP National Registry sa pamamagitan ng telepono at ng text brigade para ma-schedule po ang kanilang pagbabakuna. Ito pong programang ito isinagawa ng Quezon City Government para matugunan ang pangangailangan ng pagbabakuna nitong mga daily age learners at pati na yung mga hindi leave of absence, makabakasyon. Kaya bukas po ito sa mga registrants na nanggagaling sa Film Development Council of the Philippines. Pati na po yung hindi rehistradong mga manggagawa. Pwede niyong ipadala ang inyong buong pangalan, ang inyong trabaho, ang inyong email address, ang inyong telepono, pati na yung inyong tinitirahan, yung address po ninyo. Ito po yung email, National Registry at fdcp.ph. Ulitin natin ha. Dito kayo magparehistro kung gusto nyo mabakunahan. National Registry at fdcp.ph. Samantala, ito pong Anti-Red Tape Authority. Sa panawagan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na iksian ang oras, araw ng transaksyon sa mga opisina, ahensya ng gobyerno. Ito pong ARTA o Anti-Red Tape Authority nangako at nanumpa na itutuloy nila yung mga reforma upang maiksian ang transaksyon at matanggal yung masyadong bureaucracy sa gobyerno. At isa raw po sa kanilang mga inisyatibo sa ngayon sa ARTA, i-streamline, ayusin, paigsiin yung mga pagkuha ng permit sa kalisensya sa pamamagitan ng Central Business Portal na isinulong ngayong taon. Ito pong CBCP o Central Business Portal is ang single digital platform for business registration in the country. At sa kasalukuyan, yung unang bahagi ng kanilang programa, kasama ang Securities and Exchange Commission, pati na BIR, pati SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at 18 syudad at bayan ang kasama po rito sa programang ito. At ito'y bababa daw po yung bilang na mga araw ng pagre-rehistro mula sa 33 araw, magiging 13 na lang na hakbangin na aabot lang ng 3 araw. O, gano'n yan. 33 days to 3 days. At isa pa raw pong patakaran ng ARTA na lalong mapapaiksi ang pagkikipagtransaksyon sa gobyerno yung tinatawag nilang Electronic Business One-Stop Shop o EBOS na ipatutupad ng lahat ng mga LGUs. At katunayan, sinimulan na nila ng Hunyo. At yung transaction po doon sa EBOS, kasama na po yung electronic application, electronic tax bill, yung order of payment, e-payment, releasing of e-permits, e-licenses, and e-clearances, and a gateway facility na uugnay naman sa courier services kung ang aplikante gusto nilang meron silang hard copy ng mga dokumento. At maliban pa po sa streamlining process ng gobyerno, yung ARTA nanumpa din na lalabanan nila ang korupsyon sa loob at labas ng mga public offices. Sapagat yung red tape,
Yan po ang isa sa mga dahilan ng korupsyon. Kaya ginagawa po ng authority gumawa ng mga hakbangin, nasisirain, tatanggalin ang mga luma at dating sistemang birokratiko. Sabi po ng ARTA. Alam nyo, hindi ko ba si Presidente, pag gusto mo raw makita may korupsyon, pag yung transaction nyo tumagal, yung pagkuha nyo ng lisensya, o ano pang mga permit, pinabalik-balik kayo. Sana mang ahensya ng gobyerno, opisina, sigurado. Naghihintay ho yan ng lagay. O hihingi sa inyo ng lagay para gumalaw ang kanilang mga, para gumalaw yung inyong mga dokumento. Yan. Kaya ayaw ni Presidente yan. Teka muna, parang gusto na natin magpahinga. Matagal na tayo nagsasalita. Balikan po natin kayo after a while. Meron tayong magandang balita, mga oposisyon. Kinig kayo rito, mga hindi na naman nyo alam to. Mga detractors. Alam nyo ba na yung mga centenarians, sino ba yun? Yung mga umabot ng isang daang taong gulang. Alam nyo ba na marami yun, mga 827 yun. Yung DSWD, meron po silang ibinigay at ibibigay na 100,000 piso. 100,000 pesos. Abay, para pala ito yung ating musical pantry contest. Oh, by the way, bago tayo, medyo mag-debate tayo ng konti. Alam niyo ba kung ilan na ang sumama doon sa musical pantry contest? Nagsimula lang yun sa 200, 300, umabot na 500. Naging 5,000, naging 10,000. Aba, yung ngayon 20,000 plus na. Aba, ang dami na. Ang dami kasing mga radyo na ilan lang nitong promo natin. At marami na ang sumasali. O pati yung mga tatanggap ng 100,000 na centenarian sa DSWD. Sama kayo rito sa programa. Sa musical pantry contest. Huhulaan nyo lang. Mamaya parinig uli natin. Huhulaan nyo lang. O anyway, 827 ang nasa listahan ng DSWD na tumanggap na ng 100,000. At ito po, marami yung 1,319 ang tinatarget ng DSWD na tatanggap nito para ngayong taon. Katunayan, 82.7 million pesos na ang naibahagi sa mga senior citizens na umabot ng 100 edad. Okay, 100 years. At sinasabi po ng DSWD, yung mga field officers na ng Calabarzon, alam mo yung Calabarzon? Yung nasa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Pati yung nasa Northern Mindanao.
na kumpleto na yung kontribusyon para sa target nila ang mga bumibilang sa 135 dyan sa Calabarzon at 25 naman dyan sa Northern Mindanao. At patuloy po ang nagbibigay ang DSW sa ilalim ng Secretary Rolly Bautista sapagkat ito naman ay mandato. Itinatakda ito ng batas, yung Republic Act 10868 or the Centenarians Act of 2016 para bigyang karangalan, pagkilala ng mga taong umabot sa 100 taong gulang sa kanilang mga kontribusyon naman sa bansa. Sa ilalim po ng batas na binanggit natin, maliban pa dun sa centenarian incentive, yung mga Pilipino na umabot sa edad ng 100 at paakyat, ito man ay nakatira sa ating bansa ngayon o nakatira sa labas o sa abroad, bibigyan po sila ng karangalan sa pamamagitan, maliban pa dun sa 100,000, isang letter of felicitation, liham, na nanggagaling kay Presidente Rodrigo Roa Duterte at kung hindi na siya presidente, kung sino man ang presidente sa panahon, na magkukongratulate sa kanilang longevity, kahabaan ng kanilang buhay. At para ho kayo makinabang dito sa benefits, kung nakikinig man sa atin yung mga kamag-anak ng 100 years old Filipino citizens, magsumiti lang kayo ng mga pangunahing dokumento, halimbawa yung birth certificate, yung Philippine passport, at ito po ay sumiti nyo sa munisipyo ng Social Welfare Office, pati na po yung opisina ng Senior Citizens Affairs sa iba't ibang lugar ninyo dyan sa LGU. O, maganda po yan, ha? 100,000. Ako, meron ako naiisip naman na na magandang isabatas. Alam niyo kung ano? Yung pong mga ina ng tahanan, kadalasan, whether ito po may asawa o wala, kung pati single parent ang tinatawag, ang karamihan, merong panahon sa isang buwan, kumisan nga, araw-araw may problema sila, na kailangan po nila ng cash. Wala silang mapaghugutan. Yung budget na binigay ng mga sahod na binigay ng mga asawa nila, kulang. Kung sila man ay nagtatrabaho, kulang pa rin. Bakit naman kulang? Araw-araw, kailangan mo ng pera, bumili ng pagkain ng mga anak mo, pagkain ng asawa mo, pagkain mo. Ano pa? Kailangan mo ng damit. Damit ng mga anak mo. Ano pa? Tuition fee. Kailangan mo rin ng gamot. Kailangan mo rin ng pera pa ospital. Ano pa? Kailangan mo rin ng doktor pag nagkasakit. At kung ano-ano pang kontribusyon. Yung po mga ina ng tahanan, yan ang mga nagbabudget. Hindi naman lalaki nagbabudget Hindi naman mga ama Yung mga lalaki nagbibigay lang ng sahod. Pagkatapos magbigay, wala na yan. Hindi na nila iniisip ko anong kawawa naman yung mga ina ng tahanan. Ano yung nasa isip ko? Kailangan merong batas na sapagkat sabi ko nga lato ay nagbabayad ng buwis. Yung nagbabayad doon ng buwis, hindi ko kailangan may sweldo kayo, ha? Kahit wala kayong sweldo, kahit hindi kayo nagtatrabaho, nagbabayad kayo ng buwis. Bawat bili nyo sa tindahan, sa grocery, sa palengke, may nakaakibat
na buwis ang lahat ng items na binibili. Kaya, kung meron ng special allowance, gaya nitong mga senior citizens, 100,000, kung merong mga health workers natin, merong binibigay na special allowance din. May mga kanya-kanyang special allowance. Pero yung ina ng tanganan, wala. Kaya naiisip po natin, pag tayo nagkaroon ng pagkakataon, kailangan merong batas na bibigyan ng buwan-buwan na regular allowance ang lahat ng ina ng tahanan, may asawa man o wala. Para meron silang paghuhugutan pag kailangan mo. Ano ba yung bigyan natin ng 10,000 piso na regular allowance ang mga ina ng tahanan? O hindi meron silang paglalaanan kung ano mang gagastusin nila. Hindi na sila mangungulit sa mga asawa nila o kaya poproblemahin nila. Teka muna, bukas may babayaran ako sa elektrisidad o sa tubig. Ang naubos ko na yung budget na. Pero kung merong silang allowance, buwan-buwan tatanggapin sa gobyerno, o edi medyo komportable. Hindi na sila mag-iisip. Hindi ba? Yung mga iba dyan, nagsisisay pa dahil walang mapagkukunan ng pera. Walang mapagutangan. Uutang ka. Wala kang mautangan. Pinagtataguan ka dahil dami mo nang inuutang sa kanila, hindi mo naman mababayaran. Kung may mautangan ka naman, napakataas naman ng interest, talagang papatayin ka. Kaya sa tingin ko, sapagkat naman ang sinasabi ng saligang batas ang pangunahing tungkulin ng gobyerno, pagsilbihan mo at bigyan mo ng proteksyon. O hindi ba? Magbigay tayo ng allowance ng 10,000 man lang sa mga ina ng tahanan. Hindi ba pinagsisilbihan ng gobyerno na yan? At binibigyan mo ng proteksyon sa panahon ng kagipitan nila ng pangangailangan. O yan. Yan ang magandang panukalang batas. O, puntahan naman natin itong special allowance naman. No, ito, pareho nito. Ito may special allowance yung mga health workers. Ba't naman yung ina ng tahanan? Wala. Ang laki pa. Special risk allowances for health workers, 9 bilyong piso. At ito pong 9 bilyong piso ito, naibahagi na sa mga regional offices. Kung baga, yung allotment, na-release na. Ito'y tatanggapin na lamang ng mga beneficiaries. Yung perang binigay sa atin ng DBM, kasi ang DOH, hindi lahat ng departamento, merong budget yan, allocation. At kasama dun sa budget ng DOH, yung 9 billion pesos para sa mga health workers. Kaya naibaba na po yon sa mga regional offices at saka sa mga ospital. Ito yung SRA at yung hazard pay para dun sa mga kwalipikadong healthcare workers. Kaya abangan nyo. Ano pa? Ano pa ba susunod? Meron din naman meron din namang lumipat tayo. Yun, mga health workers, lumipat tayo sa PAW. Alam niyo ba, matutuwa rito si kumpanyera Persida Acosta. Sapagkat yung kanyang opisina, Public Attorney's Office, madadagdagan na po ng 70 bagong abogado na ma-assign sa iba't ibang lugar sa bansa. Alam niyo naman yung mga PAW lawyers. Ito yung mga nagbibigay ng assistance legal sa mga cannot afford. Yung mga mararalita nating mga kababayan.
para kung meron silang kaso, matutulungan sila. Maliban pa dyan sa IBP Free Legal Services, ito talaga, ang mandato nito, tumulong ka. Pagtanggol mo, pag yung isang Pilipino na kwalipikado, nakademanda. Meron ng bagong appointed na 50 new PAW lawyers na nanumpa na. At yun namang 31 na-promote. Pati yung mga staff, meron din 32 rin ang na-promote. Merong bagong hinirang naman, 12 dyan na staff. At 7 sa kanila ang nakakuha ng permanent status na. Hindi na sila casual. Hindi na sila palaging iniisip, kailan kaya ako magiging permanenteng empleyado. Kung naalala ko tuloy, ano na nangyari doon sa ating dalawa nag-a-apply dito? Parang 2 buwan na Abay, tingnan nyo nga. 2 buwan na, hindi wala na tayong narinig. Kailangan natin ng dagdag na staff. Kalimutan na yata. Meanwhile, yung pong Department of Public Works, meron binabanggit. Diyan po sa New Clark City, kailangan na meron tayong mga access roads, mga tulay, papunta dyan sa Clark. New Clark City dyan sa Capas, Tarlac. Pupunta tayo dyan. Kailan ba tayo pupunta dyan? Bukas. Biyernes. Pero imbitahan ko tayo ng teka. Sabado nga pala ngayon. Kahapon galing na rin tayo doon. At bukas babalik tayo. Linggo, meron pa tayo isang event Philippine Eagles. Meron naman silang bagong chartering. Ang galing talaga itong Philippine Eagles. Nung isang linggo, nandun tayo sa Nueva Vizcaya. Layo, 6 na oras ang biyahe. Meron silang chartering. Tapos sa Okada, hindi tayo nakapunta. Same day. Kaya nagbigay na lang tayo ng mensahe. Marami Napakalaki pala nitong Philippine Eagles. Miyembro rito si Presidente Duterte at ang inyong lingkod. So binabati natin sila. Mabalik tayo. Itong New Clark City sa Capas, Tarlac. Sinasabi yun ni Secretary Mark na merong 6.4 kilometrahe New Clark City papuntang Tarlac, Zambales Road na meron ng 2 tulay at ito ang mag-uugnay dun po sa natapos na 6.22 kilometer na MacArthur Highway. Ang dadaan kayo sa Kalangitan Access Road. At ito raw po, sabi ni Sec. Villar, ni Mark, ito bubuo ng walang tigil o continuous na ugnayan ng mga kalsada o road network sa loob ng nabanggit nating lugar. Pati daw po yung mga pagpapalapad ng mga kalsada, yung road widening works. Pati na yung paglilika ng mga drainage dyan sa MacArthur Highway papunta sa New Clark City nakumpleto na. At yung pong mga paglika o pag-construct nitong reinforced concrete bridge, kung baga, yung mga dating wooden bridge, naging bakal na ito. Ang dami natin nakita sa mga biyahe natin. Dami ko nakikitang mga parallel bridge. Yung dinadaanan natin, meron pang mas mataas, tapos mga bakal na
O yun. Ito ang ipapalit dun sa mga pansamantalang steel bridges. Matatapos na rin ngayong taon. Meron pa ngang 5.6 kilometer portion ng New Clark City to Tarlac, Zambales via Kalangitan Access Road. Matatapos na rin po ito ngayong taon ito. Marami alam po yung build project sa Central Zone. Ito nga yung sinasabi natin na maraming sinimulan ang administrasyong nakaraan na nabinbin, itinapos ng Presidente Duterte at marami pang nilikang bago. Kaya nga, huwag kayong magtataka kung bakit 91% ang trust and approval rating ng Presidenteng ito. Talagang marami nagpapasalamat ng mga negosyante. Pinaiksian ng mga biyahe mula sa north papuntang south and vice versa. Maraming kalsada mula dun sa mga nag-harvest ng mga vegetables, ng bigas, mga poultry. Meron na pong mga nagawang kalsada papunta sa mga palengke o papunta dun sa kung saan ka pwedeng bumili ng mga produkto na galing sa bukid. Wala itong ito. Kaya sabi ng data, yung record lumalabas, Philippine Statistics Authority, yung ekonomiya ng Central Luzon umakyat ng 5.6% nung nakaraang taon. At yung serbisyo ang pinakamalaking bahagi ng ekonomiya nila, accounting for 45.1% industry, which accounts also for 42.6%. Diyan naman sa agrikultura, forestry and fishing, ito naman ang responsable para sa pag-akyat ng 12.3%. At yung pong pag-akyat naman ng road connectivity, kung baga dumami kasi yung mga kalsada na kumukunik-kunik doon sa mga ibang lugar inaasahan po na pag ito'y natapos lahat, mag-i-improve na ito at ang net profit to cost ratio of agricultural products at maitatransform nito yung regional economies ng Aurora, ng Bataan, ng Bulacan, ng Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Alam niyo ba ito critics, mga oposisyon, makinig kayo. Kasi hindi nyo na naman alam ito. Kung alam nyo naman, tinatago nyo sa taong bayan to. Ito po yung mga malalaking proyekto sa ilalim ng Build program dito sa banggit natin mga lugar. Yan pong Bataan Cavite Interlink Bridge. Mahaba po yan 32.15 kilometer yan. At 4 ang lane yan na tulay. Iko-connect po nito yung Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. At ito'y mas mahabang 15 beses 15 times longer, mas mahaba sa San Juanico Bridge. Number 2, yung pong Plaridel Bypass. Ito, bago itong kalsada. At ito naman ay tumutuwid, traversing yung mga munisipyo ng Balagtas, Giginto, Plaridel, Bustos, San Rafael. Diyan naman yan sa Bulacan. At yung pangatlo, yung pong Central Luzon Expressway. 3 kilometrahe po itong Central Luzon Link Expressway na tinatarget na matapos ito ngayong huling buwan ng Hulyo. At yung pong travel time mula sa Tarlac City papuntang Cabanatuan City sa Nueva Ecija magiging 20 minutos na lamang. O biro niyo. Number 4, yung pong Pandi National High School, eto bago pong kumpleto ito at nagdagdag po ito ng 80 bagong classrooms dyan sa Bulacan.
At mula po nung Hulyo ng taon 2016, 13,219 na mga bagong kwarto para sa mga bata o classrooms ang nakumpleto sa Region 3. Saan pa? Panglimang proyekto yung Ciudad de Victoria Interchange. Yung travel time po mula sa Bukawi to Santa Maria. Because of this Ciudad de Victoria Interchange, umiksi. Yung halos 1 oras, 15 minuto na lamang. Ano pa? Yung number 6. Yung Pulilan, Baliwag Diversion Road. Ang travel time sa pagitan ng Baliwag at Pulilan sa Bulacan. Nahati. Mula 1 oras, 30 minuto na lamang. Bakit? Nabuksan yung 9.6 kilometer Pulilan, Baliwag Diversion Road. Ano pa? Number 7, yung pong Kapas, Butalan Road. 84.47 kilometer po ito, ubod ng haba nito, yung Kapas, Butalan Road. Ito ang magsisilbing link sa probinsya ng Tarlac, Zambales, at lalong magbibigay ito ng access dyan sa New Clark City. Number 8, merong Bagak Mariveles Road. Na ito'y simula dyan sa barangay Paisawan, dyan sa Bagak. At ito'y matatapos sa Mariveles ng Bataan. Parang alternatibong rota po ito, papuntang SCTEX at yung Roman Expressway. Number 9, yung pong Santa Cruz, Mga Tarim Road. Alam niyo ba na 19 na kilometro ito mahigit? Daang Kalikasan Road na magsisimula sa Tarlac, Pangasinan Road at matatapos sa Santa Cruz, Zambales. Yung 10, yung panghuling proyekto dyan sa lugar na yan. Subic Freeport Expressway. Ang toll road na operated by NLEX Corporation. Kasama po yung 108-meter tunnel at 23.7 meter ang Argonaut Bridge and the 181.2 meter Hadhad Bridge. Yan po, 10. Kaya kayong mga oposisyon, mga kritiko, mga kolumnista, tingnan nyo ito, dapat ito ibinabahagi sa inyo. Pero siyempre, hindi nyo maaasahan yan. Kung maaari, itatago nila yan. Kaya inis sila dito sa programa natin Kasi itong programa natin, pinagtsatsagaan natin na ibahagi sa inyo ang lahat na accomplishments ng Administrasyong Duterte. Kaya tama, maganda yung naisip ni Presidente. Nung tayo ay tinawagan niya noong May 3 of last year, saan? Kailangan may programa ka sa TV. Kailangan malaman ng taong bayan. Sapagkat hindi lumalabas sa mainstream media. Sinisiraan pa tayo. Meron tayo dapat platform na maibahagi, maiwasto ang mga kasinungalingan ng mga yan. Ayan. Kaya 1 taon at 2 taon na po tayo nagpo-programa. At marami ang nagpapasalamat na naisip ito ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang nagiging daan at nagiging paliwanag kung bakit meron 91 trust and approval rating ang Presidente. Kasi nga, maliban pa sa yung mismong sinosurvey, tumatanggap ng benepisyo sa gobyerno, ang programa natin, pinararating doon sa mga hindi nakakaalam. Yung tunay na sitwasyon dito sa ating bansa. At lahat ng mga isinasagawang proyekto, mga natapos na ng Administrasyong Duterte. Yan. Nga pala, alam niyo ba yung Food and Drug Administration, meron siyang binabahagi sa atin na dahil daw po sa bakuna, nailigtas natin ang 14,000 mamamatay
hindi napigilan, kung hindi na-prevent natin na magkaroon ng mga kaso ng coronavirus sa bilang ng 14,000 at 252 ang napigilan nating mamatay. At sa ngayon pa po sa kanila, ang ating bansa napigilan din yung dagdag na 14,456 COVID-19 infections rather, yung na-infect, at 252 deaths dahil yung pong 5.7 million na tao nabigyan na ng bakuna. Kaya po daw, sa ngayon kay Dr. Eric Domingo, batay dun sa country's daily attack rate ng 5.9 cases per 100 populasyon. Ibig sabihin, sa isang daang populasyon na tao, ang kakasakit, mga halos 6 lamang na tao. At yung fatality rate, yung may namamatay sa atin, wala pang 2%. At yung 9,250 cases would have been recorded and 160 of them could have died. Yun sana ang mamamatay. Kung yung 3 milyon at 732,850 milyon na Pilipino na nakatanggap ng Sinovac ay hindi nakatanggap o kaya naman tinanggihan na magpaturok. O kaya sabi ni Dr. Domingo, 5,296 sana ang nagkasakit. At yung 92 sa kanila, sana'y namatay na. Kung yung 2 milyon, mahigit na milyong taong Pilipino na nakakuha ng first dose ng AstraZeneca, hindi nagpaturok o kaya ayaw magpaturok. Kaya sabi ni Eric Domingo, dahil dito sa mga binibigay nating mga figures na ito, dapat yung publiko, yung mga naturukan na ng una, magpaturok kayo ng pangalawa para siguradong protektado na kayo ng pagkamaselan na sakit ng coronavirus. Hindi kayo mamamatay. Pero inabot na naman tayo ng oras. Kabilis ng oras. So tayo ho, magpapaalam sa inyo at magpapaalala, magsuot po kayo ng face mask. 2. At ng inyong face shield. Para sa mata naman ninyo yan. Kahit na may bakuna kayo, magsuot pa po kayo. Maghugas din kayo ng inyong mga kamay with soap and water o sanitizer, alcohol. And syempre, umiwas kayo. Distansyado kayo sa mga nasasalubong nyo o katabi nyo, 2 meters or 6 feet. And always, palakasin nyo inyong mga katawan. At yung pong mga kababayan natin, when you wake up in the morning, at kayo nagkaroon nga yung realization, buhay ako, pasalamat po tayo, binigyan tayo ng buhay ng ating dakilang may kapal, at binigyan pa tayo, nadugtungan pa. Lalong-lalo na yung mga 100 taon, nakaabot ng 100 years of age. Salamat po kayo. At tayo naman, pasalamat din tayo na tumatanggap tayo ng biyaya araw-araw. Inaakay tayo sa pagtak natin sa wastong daan. At manalangin po tayo. Bigyan pa tayo ng dagdag na talino at kaisipan upang tayo magtagumpay dito sa labanan sa coronavirus at lahat ng uri ng problema ng bansa. At ipagpatuloy po natin ang panalangin sa kalusugan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa po ng kanyang pamilya, at sa atin din pong lahat. Ganun na rin sa tao sa buong mundo, ano man ang kanilang paniniwala, ano man ang kanilang reliyon, sapagkat tayong lahat ay bahagi ng isang kabuuan. Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Ako pong inyong lingkod, Salvador Panelo. Hanggang bukas na muli, Linggo, 1:00 hanggang 2:00. O may re-reply po tayo. Ito'y request. Pakinggan nyo. Mensahe po natin. Nung Merkulis, magandang episode yan. Meron tayong mensahe sa mga kaibigan natin.
na naninira sa gobyerno. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. Now, I'm sure that Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Ginong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta sa Senato para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tiptoe pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the President. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Maraming salamat. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.